ano lang, aksidente lang. Sabi ni Helen Tesorero, ngayon lang ako nakakita ng asawa na wala man lang guilt sa asawa o quilt sa asawa niya, hindi man lang umiyak at nabigla. Pwede din hong baka ubos na ang luha. Kaya ganyan no, di ba? Parang witness protection program sa movie ni Arnold Schwarzenegger na Eraser. Hiwain mo pa? Kaya, kasi nakita na ako na in-out of shape, binubuksan buo. Tapos binabayaan lang, iiwan na lang yung mga mag-out of shape. Pero iba lang talaga ang magiging reaction ko kapag yung sa akin na nangyari. Pero kapag sa akin, sige, normal naman na ginagawa yan autopsya Malaman lang natin. Para sa ganon, kapag ka nailibing na, at least hindi masasabi. O magkita man kami sa kabilang buhay nung aking Esme, hindi niya masasabi, bakit hindi mo man lang tinignan yung lahat ng anggulo kung merong pumatay sa akin o hindi. Di ba? Dito sa salaysay na to, mga bossing, talagang hindi ko pasensya na, mister ha, hindi ko maiwasan na merong anggulo na baka iba yung nandoon, yung iba yung bangkay, baka nga kinuha na lang yan sa ibang hindi, meron ho kasing gano'n, hindi lang ho sa pelikula yon. No? Meron po yung mga kukuha ng isang bangkay doon, tapos wala na, patay na, tapos iuhulog, tapos ganito, tapos ibabalot na. O sige, o yan, si Cabral yan. Meron kasing posibleng maging anggulo na gano'n. Tapos yung tunay na Cabral, ayun na pala, nagbabackdoor na. Hindi kasi pwedeng lumabas doon sa legal na paglabas ng bansa. Kasi maglalabas ng passport, magiging ganito. Nakita nyo si Roque nakalabas. Di ba? Tingin ko sa dami ng pera nila, mga boss chief mo sir, maaari, posible na makalabas pa din sila kahit, siguro, syempre, di ba? Yung kay Roque, nakalabas, via backdoor. No? Yung kay Roque, hininto na o pinahinto na yung mga gumagawa ng ganon dahil, kumbaga, napagsabihan na kay Roque, kung mag-offer man ng 2 milyon. Kung mag-offer ng 2 milyon, malamang may gagawa at may gagawa na maglabas kay Cabral ho, mga bossing. Diba? Tuloy. Ikaw ba gusto mo namatay ka lang? Gusto pang gusto mo makita pa na naghirap na yung tao tapos hiwain mo pa? Maano naman ho. Di ba i-embalsa mo naman din yan, sir? No. I-embalsa mo naman din ho, sir, si Cabral. Alam anong dahilan na wala naman sila nakita At gusto ko to. Akala ko ako lang Hindi ako nagsasalita, hindi ko kinokomento ito. No? Pero yun din yung napapansin ko doon sa lugar na ipinapakita Sabi ni Geraldo Pelyas, Boss Mike, wala daw dugo doon sa binagsakan. Di po ba? Wala akong nakikita. Pero baka natatakpan lang nung mga tawag dito, mga halaman. Di ba, Ma'am Neng Gigi? May kahilingan pa kayo sa government, sir? Hinihiling ko lang kasi ako galing rin ang gobyerno sobra yung yan na nagpakahirap ang asawa ko 42 years in service. Gobyerno na nasisi. May mga nawawala pong mga proyekto na nagli-lead papunta doon sa nung investigasyon at nung mga resibo, nung mga ebidensya papunta doon sa asawa ninyo. Hindi naman po pwedeng, hindi, 40 years nang nagtatrabaho dito kaya hindi na dapat Hindi na dapat isinasama doon sa sinasabing mga nangurakot yung asawa ko. Diba? Tapos ayan ang nangyayari. Gusto ko yung magbigay ng reaction, sir, sa attention na binibigay na... Ako saan galing rin sa trabaho Hindi galing rin sa gobyerno Kaya nga lumabas ako sa gobyerno Sir, gano'ng kasakit sa pamilya niyo na naantala pa po yung pagproseso po sa bangkay ng asawa niyo? Kung totoo, masakit talaga yan. Di ba?
Pero kailangan nating tanggapin yung katotohanan na kinakailangan otopsiyahin yan. Dahil sangkot sa malaking iskandalo nga yung taong yumao. May nagluluksa po Wala kayo. para ano eh. Tapos ang dami kanilang requirements. So, ganun ba yung nagdudusa na kami, tapos ito mga ramdaman mo, kahirapan ka pa. Pero sir, nakikilala niyo po yung, Oo. yung mukha ng asawa niya. Oo. Ngayon mga kababayan, alisin natin yan. Pumunta tayo doon sa iba't ibang mga tao, iba't ibang mga politiko kung ano ang masasabi nila dito sa pagkamatay ni Yusek Cabral. Ito nga po yung kay Kiko Pangilinan ho, mga bossing. Sinasabi niya dito, no? Mukhang parehas kami ng iniisip ni Kiko Pangilinan ho. Sabi niya dito, mga kababayan, Senator Kiko Pangilinan nananawagan kay DILG Secretary John B. Cremulya na i-check at i-validate ang pagkakakilanlan ng mga labi kung ito ay talagang dating DPWH Yusek Catalina Cabral. Parang pati ho yung pagkuha ng DNA test, parang may problema din ho yung mga kaanak, kundi ho ako nagkakamali. DNA at yung autopsya po. No? Sabi dito, we do not wish to be insensitive if indeed death has been established, but considering that billion pesos are involved, we call on Secretary John B. Cremulya to check and validate if the remains of former Yusek Cathy Cabral were properly identified by the authorities concerned. Ayan. Faking death to escape criminal liabilities for corruption has happened before. Po ba? Talagang talagang merong mga gumagawa po at hindi maiiwasan na isipin po natin na ganun ho, mga kababayan. Ulitin ko ho hindi ko sinasarado yung aking komento ng pineke yung kanyang pagkamatay. Bagkos, ang sinasabi ko, 4 ang nakikita ko na posible. Na disgrasya, dinisgrasya, nagpatiwakal, or baka kunyarian lang ho, mga bossing. Dahil, piruin mo, sabi ni Neng Gigi, nagsisinungaling niyang asawa. Ayaw ba niyang malaman ang totoo kung nagpakamatay talaga, aksidente o pinatay yung misis niya? Siyempre gusto nila. Correct ho. Diba, bilang asawa, ganun talaga ang iisipin mo. Hindi, sandali, hindi kami papayag na hindi malaman ang katotohanan kung meron mang pumatay. No, baka mamaya nabayaran yung aking driver. Na bigyan ng pampahilo si Cabral. Yung asawa ko. Tapos mahulog. Di ba? Sino magbibigay na posible? Baka yung mga sangkot na natatakot na magsalita si Yusek Cabral. Di ba?